Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalingap Partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po. At sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin. Ang tita kong Valiot, si Tita Mina Jaramillo, at ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Also, hello sa aking friend, si Manay Tere, ng San Diego, California din. And sa lahat ng nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga Sangkay, wala akong video clips or audio clips na papanood or paririnig sa inyo, kundi ako'y magbibigay lamang ng aking opinion or kuro-kuro ngayong araw na ito. Patungkol sa pinag-uusapan ngayon, si Kapromde, no? Mega love shoutout sa iyo, Kapromde, no? Alam natin na maraming mga gumagawa ng reaction sa kanya sa ngayon patungkol sa kumakalat na video clips na ito'y alam natin na pinangalanan ito ni Roel, no, na galing kay Malu de los Santos, no. So nahusgahan, no, ngayon si Kapromde kasi kung base sa atin sa panunood natin at pakikinig natin doon sa mga sinasabi ni Kapromde, no, talagang mahusgahan siya, no, mahusgahan siya sa kanyang mga sinalita doon. Pero ako'y magbibigay ng patas na opinion lamang dito. Wala tayong kakampihan, wala tayong lalaglag dito, kundi tayo nasa gitna lamang, base sa aking nalalaman. So, gaya ng sabi ko doon sa lumabas, no, na audio clips, no, or video clips na atin naririnig, kahusga-husga talaga, no, yung naririnig natin doon sa kay Kapromde, yung mga salita na kanyang sinasabi. Pero, kung iisipin natin, kung tayo'y wise na tao, hindi tayo basta-basta manghusga ng kapwa natin hanggat hindi natin nalalaman yung buong kwento. Yung buong istorya na yon, yung buong video na yon, no? Ano ba nag-start yung video na yon hanggang sa dulo? Kasi ang naririnig natin kapiraso lang. Ano pa ba yung buong kwento doon? Kasi kung tayo sa korte, kung sa korte lalabas to, pakikinggan yung buong kwento mula umpisa hanggang dulo at bakit nasabi yon, yung mga salita na yon ni Kapromde, no? Nahuhusgahan siya kasi alam natin na may history na siya sa nangyari dun sa 100,000 na hindi malinaw, no, and hanggang sa ngayon sabi nga ni Roel, si Roel mismo nagsabi na hanggang sa ngayon hindi pa bayad yung 100,000 na yon, no. Nasabi ni Kapromde di umano na wala, nalaglag yung pera na yon, and sabi naman niya babayaran niya. Pero ayon sa ating napanood, narinig, no, galing sa bibig mismo ni Roel of Malalag, hindi pa di umano na babayaran yung 100,000 na yon. Ngayon, kaya nabanggit yon, no, kasi parang dito sa usapan nila ni Malu de los Santos, mayroong lumalabas na mayroong money concerned na naman, no. May usapang pera na naman dito. Gaya ng sabi ko, hindi tayo manghusga kasi hindi pa natin alam yung buong kwento. Yung buong kwento ng video clips na yun, yung pag-uusap na yun ni Malu at saka ni Kapromde, no. Kasi kapiraso lang yung ating narinig. Gaya ng sabi ko, hindi tayo manghusga hanggat hindi natin alam yung buong kwento, no. Mayroong usapin dito, no, na kasuhan. Assuming, no, kasi may napanood ako na upload ni Kapromde na kapiraso, 14 minutes na video, no, walang sinasabi doon, ipinapakita na siya ay nasa cybercrime, no, sa police station, no.
Cybercrime Division ng DAET, no. Walang sinabi kung bakit nga ba siya nandoon. Assuming, no. Ito assuming, no. Ga-assume tayo na siya ay nagsasampa ng kaso. Kasi base doon sa kanyang title, sabi niya sa kanyang title, mga maling paratang idaan natin sa tamang proseso. No? So may pagpapahiwatig, no, na yung kanyang title doon at saka sa kanyang video may connection sa pagsasampa ng kaso. No. Assuming na assuming lang tayo dito kasi hindi tayo sigurado, hindi tayo sure dito. Kagaya dyan sa title ko, si Kaprom di may kinasuhan, question mark, kasi hindi pa natin alam. Tayo nag-a-assume lamang kung siya ay may kinasuhan, kung ano nga bang ginawa niya dito sa loob dito sa cybercrime, no? Kasi nag-a-assume pa lang tayo ngayon. Okay, assuming tayo na siya ay nagkaso. Tama yung kanyang title, kasi sabi niya, mga maling paratang idaan natin sa tamang proseso. Kasi wala tayong narinig, no, na salita, na rebuttal ni Kaprom D, kahit maraming mga reactors dyan na grabe kung bumanat sa kanya. Wala tayong narinig na paliwanag niya, which is tama, no. Tama yung kanyang ginawang proseso dito, na sa korte or kung saan sa tamang forum, pag-usapan yung mga yan. Kasi kung sasagot siya dito sa social media, mas lalong hahaba, mas lalong pagkakaguluhan, no? Kaya mas maganda kung sa tamang forum, dapat doon siya magsalita. Gusto ko yung proseso na yan, no? Maganda yung ganyang proseso. Kasi, gaya ng sabi ko, kung dito sa social media magsasalita, hahaba ng hahaba. Magkakaroon ng mga maling interpretasyon, lalo't lalo sa mga reactors, ngayon pa lang, no? Grabe na yung banat sa kanya ng ilan na mga reactors. Ngayon, kung siya man, assuming, lagi kong sinasabi ito, assuming na siya ay magsasampa ng kaso, sino ang kanyang sasampahan ng kaso dito? Si Malu de los Santos ba, na kanyang kausap? Si Ruel of Malalag ba, na naglabas ng kanyang audio clips or video clips? Or mga reactors na grabe kung bumanat sa kanya? No? Hindi natin alam. Nag-a-assume pa lang tayo dito na siya ay may kakasuhan. Sino ang kanyang kakasuhan? Assuming na ang kanyang kakasuhan, ang kanyang isasampang kaso ay wiretapping. Kasi ito yung pumasok sa isip ko. Nag-assume din ako na baka ang isang panyang kaso dito, wiretapping sa paglalabas ng kanilang usapan. Kung sa wiretapping ang pag-uusapan, medyo mayroon dito. May makakasuhan dito. Kasi, sa wiretapping kasi, hanggat walang pahintulot, no, base sa aking pagkakaalam at base sa aking pagtatanong sa mga nakakaalam sa ganitong klase, no, sa legal, no, hanggat wala kang permiso, yung dalawang tao na magkausap, hanggat walang permiso yung isang tao na ilabas yung inyong pinag-usapan, wiretapping ang labas doon, no. May makakasuhan dito. Kasi sa wiretapping, kung yung video clips or audio clips, inilapag yan sa GC. Halimbawa, may pag-uusap kami, inilapag ko sa GC, maraming nakarinig, nakapanood diyan sa GC na yun. Tapos may isang tao na naglabas, no? Yung isang tao na naglabas na yon, lusot siya doon. Hindi siya papasok sa wiretapping kasi marami na ang nakarinig. Marami na ang nakapanood. So yung taong naglabas na yon, na inilapag sa GC, lusot yon, no? Hindi siya makakasuhan sa wiretapping. Siguro pwedeng accessories to the crime, no? Pero kung lalabas na sa wiretapping, lusot siya doon, no? Kasi nasa GC, marami na ang nakapanood. Ngayon, dito, sa mga tao, no, naman na bumabanat sa kanya, kagaya ng mga reactors, kasi grabe yung banat sa kanya. Ako kasi, base sa aking, dito, wag muna tayong humusga. Wag muna natin husgahan yung tao. Wag muna natin sobrang banatan yung tao hanggat hindi natin alam yung buong kwento. No? Yung kapiraso na yan na narinig natin,
kapiraso lang po yan. Hindi po yan buo. Parang yung iba kasi dyan, parang buong narinig na nila yung buong kwento. Kung yung kakasuhan niya, yung mga reactors, no, sa mga grabe yung banat sa kanya, pwede rin, no? Pwede rin. Meron din siyang laban dito. Pero ang sa akin kasi dito, no, given na may kasalanan dito si Caprom Dino, may kasalanan siya, base doon sa ating naririnig, sa kanyang mga sinasabi dito, oo, may kasalanan siya talaga. Kung doon lang tayo magbabase sa mga naririnig natin, yung kapirasong audio clips na kanyang sinasabi, no? Mayroong mga, para sa tingin ko, mayroong talagang na may makakasuhan dito. Kung mag-a-assume tayo na wiretapping yung kanyang ikakaso. Gaya ng sabi ko, tama yung prosesong ginawa niya. Sa tamang forum, tamang lugar sila magkita-kita kung sino man yung dapat niyang kasuhan. Para doon sa, kung mayroong, hindi ko alam yung kwento ng pera sa kanila ni, ni Malu de los Santos. Kung, mga sponsors, no, dapat, alam na nila, no, na may history si Caprom D pagdating doon sa pera, dapat nag-ingat na, no? Yung ibang mga tao, yung ibang mga sponsors, mag-ingat na. Kasi alam na ninyo na mayroon ng history. So kayo na lang dapat, no, yung mag-ingat sa sarili ninyo. So dito sa humahabang usapin na ito, yung grabe yung mga dito sa kay Caprom D, gaya ng sabi ko, assuming lamang tayo dito kasi hindi natin alam, no, kung yung kanyang inilabas na yun na video, no, kung sino yung kanyang kinasuhan dito. So kung yung tao, kung sinasabi ko dito, kung si Malu de los Santos, kung si Roel ang unang nagpalabas dito ng kanyang audio, no, yung audio clips na yon, si reactors na grabe kong bumanat. Ito yung sasabihin ko lamang po, no, para sa paalala lamang sa mga kapwa reactors ko. Hindi kasikatan natin kung tayo'y babanat dito at mambabalahura sa kapwa natin. Ikakapahamak po ninyo yon, no? Mag-ingat sa mga bibitawang salita. Hindi ka magiging sikat kung sinasabi dito na ikaw ay magaling bumanat sa kapwa mo. Yan ay kapapahamak mo. Mag-ingat sa mga sasabihin, lalo sa mga libelous na mga words na sasabihin, no? Ang pagkakaalam natin dito, ang karamihan na nakakaalam dito, na pagdating dito sa mga kaso-kaso, si Kuya Val at saka si Chorva, yun yung lumabas dito na ipinakita ni na Kuya Val at saka ipinakita ni Chorva na sila yung dalawa ay nagkaroon ng kasuhan. Pero hindi nyo po alam, no, na ako may nalalaman ako, no, na bukod doon sa nangyari kina Kuya Val at saka kina Chorva, may mga sumunod na mga nakasuhan. May mga nakasuhan, may mga nagkaso, no. So, mag-ingat, no, kasi hindi ninyo alam yung buhay dito sa social media. Gaya ng sabi ko, nag-umpisa doon sa kay Kuya Val at saka kay Chorva, may mga sumunod na mga tao na nakasuhan at nagkaso dito na hindi ninyo alam. Mga kaibigan ninyo yan, kilalang tao ninyo yan, na hindi lamang nagsasalita na sila ngayon ay merong kinakaharap na kaso. Na sila ay kinasuhan dahil hindi pwedeng ilabas, dahil nakakahiya, no, na nagkaroon sila ng kaso. Ilan po diyan yung mayroong kinakaharap ngayon, no, na kaso. Kaya dapat mag-ingat, no. Hindi po basihan yung sasabihin natin na kesyo nasa ibang bansa tayo, hindi tayo pwedeng makasuhan. Mali po yun, no. Mas delikado nga po yun kung kayo ay nasa ibang bansa. Base sa aking pagkakaalam, no, sa isa sa mga nagkaroon na kinasuhan dito, hindi dahilan na ikaw ay nasa ibang bansa para hindi ka makasuhan. Mas delikado po. Kasi once na alam yung address mo dito sa Pilipinas, doon ipapadala yung subpoena sa'yo. 3 beses na hindi ka makarating sa subpoena sa'yo, yung hearing ninyo. Kahit dahil nasa ibang bansa ka, hindi ka makakauwi ng basta-basta sa Pilipinas, no? Kasi magkakaroon ka ng warrant. Alam naman natin yan, no, na once na 3 beses na hindi maka-attend ng hearing
Warrant po yan. Baka pagdating nyo po, sa airport pa lang, may posas na kayo. So mag-ingat po. Ito'y sinasabi ko dahil ito'y nangyayari sa ngayon, no? Mag-ingat sa mga tao, lalo't lalo na iniisip nila na sila'y nasa ibang bansa, na hindi na sila pwedeng kasuhan dahil nasa ibang bansa. Once na alam ang address po ninyo dito sa Pilipinas, doon po ipapadala. No? Mag-ingat din yung mga tao, yung mga reactors diyan na sasabihin, or kung sino man, no? Sino mang mga vloggers diyan na sasabihin na, ay, hindi ako kakasuhan kasi hindi alam yung buong pangalan ko. Alalahanin po natin na ang korte ngayon, tinatanggap yung alias. Yung alias na pangalan, no? Yung pangalan mo sa YouTube channel mo, na alias mo ay pwedeng gamitin po yon. Pwede po kayong makasuhan, pwede pong magamit as your name, no? Bilang identity mo, yung pangalan mo sa YouTube channel mo. So ito'y sinasabi ko lamang po, paalala sa mga kasamahan ko dito ng mga reactors, mga vloggers, no, na walang takot, no, na magsalita ng pagbabalahura or kung ano man, pagmumura, kung ano man yan dito sa kapwa natin dito sa social media. Tandaan po natin na ang lahat po ng yan, wala pong exception dito. Nasa ibang bansa ka man, hindi man alamin yung tunay na pangalan, lahat po yan may paraan po na para yung isang tao na nadidihado, no, makagante sa pangbabastos, pambabalahura sa kanya, sa tamang forum kayo dapat magkita. Kagaya dito ngayon sa kay Kaprom sa nangyari sa kanya. Gaya ng sinasabi ko, tama lamang yung kanyang ginawa, no, na kung si Kaprom may kasalanan, may kasalanan. Hindi natin siya iniaalis dito, no, na siya'y malinis, na siya'y walang kasalanan. Base doon sa ating mga naririnig doon sa audio clips na yon, nakikita natin na siya may kasalanan, no? Pero tama lamang, no, na doon sa tamang lugar sila magkita-kita. Kung sino man, no, yung tao or personalidad na kanyang kinakasuhan dito. Kung siya man po ay magkakaso, kung siya man po ay nagkaso, dahil nakita natin sa kanyang video na siya ay nasa cybercrime, no. Di natin alam kung siya nga ba talaga yung nagsampa ng kaso doon. So ito lang yung aking reaction dito, no. Paalala sa lahat, no, na mag-ingat. Magdahan-dahan sa mga batikos, magdahan-dahan sa pagbanat, no, dahil ang mundo natin dito, nandito tayo sa social media para maging good influencer, no. Hindi para maging bad influencer. Muli, maraming salamat mga sangkay, no, sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam na mga sangkay, mga kalingap. Paalam.